Isa sa mga sinisiyasat ngayon, bakit tila hindi raw napaghandaan ng mga pulis ang kilos protesta kahapon sa US Embassy? Ang ilang pulis nahuli kung paano itinaboy ang ilang rallyista. At nakatutok si Emil Sumangil. Wala man lang tayong panabla. Wala man lang kayo inuli. Dami-dami dyan. Magkagulo na kung magkagulo, pulis tayo rito eh. Hindi pa na yung patalo sa mga yan. Ano ba yung bumakayaran natin sa embassy? Kaya disperse mo yan. Last negotiation sa dalawang speaker, naumang na yung file track natin. Lumabang kasi kayo. Mga pulis kayo, hindi kayo lumalaban. Yan ang paninermon ni MPD, Deputy Director for Operations na si Police Senior Superintendent Marcelino Pedroso matapos mabuwag ng mga nagrarally sa harap ng US Embassy kahapon ang hanay ng pulisya. Ilang minuto lang matapos naming makunan ang tagpong yan, sumiklab na ang gulo. Hindi maaaninag ang mukha ng driver ng police mobile na nanagasa sa mga rallyista. Pero ayon sa mga rallyista, siya rin ang pulis na ito na makikita sa videong ito na nanabunot ng katutubong pasahero ng jeep na ito. Kinilala siyang si PO3 Franklin Ko. Makikita rin siya sa larawang ito ng PinoyWeekly.org habang katabi at pasakay ng police mobile na may plate number SAA 5553. Ang police mobile na yan ang rumagasa sa mga rallyista kahapon. Kinumpirma na rin mismo ni Pedroso na si Konga ang driver ng police mobile na iyon. Isa pa sa mga marahas na pangyayari noong dispersal, ang pangahataw ng pulisya sa mga papaalis na jeep na ito. Ilan sa mga pulis nakuna ng video ng aming kamera. Sila naman ang iba pang pulis na humila papalabas at kumuyog sa batang-batang jeepney driver na ito. Hindi kita ang mukha ng ilan sa kanila. Nakuhanan din ng video ang pulis na ito na may bit-bit na baril, bagay na bawal sa mga dispersal unit. Base sa kanyang nameplate, Budong ang apelyido ng pulis na iyan. Isa sa mga sisiyasatin ng CIDG, bakit tila hindi raw yata napaghandaan ang kilos protesta na ito. There will be two debriefing that will be conducted here, no? Yung tactical debriefing natin where we will see kung merong lapses yung ating Manila Police District, plus yung psychological debriefing ng ating mga police dito, no? Particularly on CO. There might be an intelligence lapse on the part of the MPD na hindi nila na estimate, no, yung crowd. Kukumpirmahin din kung kanino nang galing ang order na i-disperse ang mga rallyista. Alam ng kanyang district director yung kanyang desisyon. Yun ang kailangan na establish natin, no? And yung dispersal, walang problema yan, provided if it's peaceful. But the thing is, naging violent nga yung dispersal. Most likely it would have come from the ground commander. It would have been Superintendent Barot who would normally have issued that command. Pedroso was there. Colonel Pedroso is the supervisor. Then he can also issue that order. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras.